Magandang araw sa ating lahat. Ito i-share ko sa inyo. Ito po ay project ng isang grupo ng aking mga estudyante. Ito po ay club switch. Ayan. So, yung chinecheck kung tama nga ba yung mga electronic parts na ikinabit. Yung resistors, value, yung polarity ng electrolytic capacitors, polarity ng transistor, nung diodes, yan. Tapos yung pagkaka-install ng IC. Ito. Dito gumamit sila ng IC socket, pero lalagyan din nila yan ng IC. Pagkatapos kong ma-check ang mga electronic components, yung sunod na tinitingnan ko dito ay sa likod. Yung quality ng pagkakahinang. Ito, siyempre, nagsisimula pa lang yung mga estudyante, expected talaga na ganito yung nila, magiging output. Kadalasan nangyayari dyan, medyo natatakot sila na humawak ng soldering iron saka soldering lead. Niisip nila na mapapasok sila. Kaya ganon. Pero kung constant na ipapractice nila, araw-araw magpapractice sila, so at least magiging sila, master. Yan. So, dito chine-check ko alin ba dito yung maayos yung pagkakahinang, tapos alin dito yung hindi maganda yung pagkakahinang. Parang ito dito, sa banda dito. Ayan bilog. Parang bola. Ayan hindi maganda yung pagkakahinang. Kung titingnan dito sa ibabaw, okay naman, maayos. Pero, yung pag-check niyan, tinitingnan dapat yan dito sa may ilalim. Ayan So, ituro ko lang asan nga ba yung mga tinutukoy ko. Yan, hindi yan maganda yung pagkakahinang. Ito din. Ito, hindi yan maganda. Ito, pwede na. Pero ito, kailangan pa itong ayusin. So, yan. At least nakikita ko yung kanilang ginagawa, Sasabihin ko sa mga estudyante na ang mga ito ay hindi maganda yung pagkakahinang, so kailangan nilang hinangin ito ng mabuti. Tapos, yung ganito din ayan, hindi dapat ganyan, so ipapaayos ko din ito. Dito ay kinakailangan na bigyang halaga yung quality ng pagkakahinang, kasi yan yung nagiging dahilan pag hindi gumagana yung project, matitrace yan sa nakaangat na electronic parts. Ang ginagawa ko dito bilang teacher, ito ay chine-check natin. Tapos natin ma-check, sinasabi natin sa estudyante, and then yung estudyante na yung mag-aayos nito. Ang importante naman dito ay at least na sabi natin sa estudyante ano nga ba yung kanilang mga pagkakamali. Hanggang dito na lang ang ating sharing ng video. So, kung nagustuhan nyo ito, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos.